po sa mga taga-Sola Scriptura Christian Church at sa ating mga taga-subaybay, at salamat po sa Panginoon. Muli po tayo nakapag-live dito po sa ating FB account ng Sola Scriptura page. Noong pong nakaraang linggo ay ating pong tinalakay yung pong muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo at ang kahalagahan po nito sa ating mga Kristyano at sa lahat ng tao. At ating nga pong muli pong na-review na ang pagkabuhay na mag-uli po ng Panginoon Jesucristo ang pag-asa natin. At kung walang pagkabuhay na mag-uli, ay tayo na po ang pinakakawawang tao sa mundo, lalo na po kung tayo'y Kristiyano, sapagkat tayo po'y umaasa na tayo po'y bubuhayin muli. Pero dahil kung hindi po totoong nabuhay si Jesus, ay hindi po tayo talaga mabubuhay na mag-uli, sapagkat wala pong patunay. Ngunit meron pong ebidensya at patunay na napakatibay. Atin po ay ang pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas bilang siya pong halimbawa ng pagbuhay na mag-uli sa atin na mga mamamatay at sa lahat din po ng tao. At ngayon po ay atin pong babalikan yung pong ating pong serye ng pag-aaral sa Old Testament upang atin pong malaman. Nagkaroon po tayo na ang working knowledge sa chronological order o yung pong pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kasaysayan ng Biblia mula po sa paglikha sa tao hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. At tayo po ay nakatapos na doon po sa paghahari ni Haring David. At ating po napag-aralan yung pong huli nating pag-aaral tungkol kay David, yung pong kanya pong pagiging makasalanan din bilang isang tao, yung pong kanyang kahinaan, yung pong kanyang pagkakaroon po ng kasalanan kay Bathsheba at kay Urias na asawa nito, at yun po ay yung pong pangangalo niya at murder o pagpatay o sadyang pagpatay. At dahil nga po sa kasalanan po ni Haring David na yon, ay nagkaroon po ng consequence sa kanya pong buhay at sa kanyang kaharian. Naagaw po ang kanya pong kaharian ni Adonaiah, na kanyang anak, at ni Absalom brother na kanyang anak. At pagkatapos po ay nagkapatayan po ang kanyang mga anak. At dahilan nga po ay kanya pong pinagluksa ang kamatayan ng kanyang anak at maging ng kanyang mga asawa po ay rape mismo ng kanyang anak. Doon po sa tori ng palasyo kung saan po niya nakita si Bathsheba. At dahil nga po doon ay nakita natin na ang kasalanan po ay may konsekwensya. Kahit po hindi nawala ang kaligtasan ni Haring David, pero nawala po ang kanya pong kasiyahan bilang isang taong iniligtas ng Diyos. At dahil po doon ay magkakaroon din po ng konsekwensya ito later on sa kanya pong kaharian. At ating pag-aaralan na ngayon yung pong paghahari ni Haring Solomon. So si Haring Solomon po ay anak po ni Haring David sa kanya pong asawang si Bathsheba. At yung pong panganay na anak ni Bathsheba at ni David ay namatay. At ito pong si Solomon ang ginawa pong tagapagmana ng kaharian ni Haring David. At atin pong binasa o atin pong babasahin yung poong chapter 3 ng ikalawang hari, kung saan po ay si Solomon po ay kinausap ng Diyos. At sinabi po, tinanong si Solomon kung ano po ang gusto ni Solomon. At sinabi po ni Solomon ang kanyang kagustuhan. Bago po natin basahin ito, tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po na ikaw po ang nagbigay sa amin muli ng oportunidad ng pagkakataon na muli po kami makapag-aral ng iyong banal na salita. At dalangin ko po, muli mo po kaming bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa amin upang maunawa namin ang iyo pong gustong ipaalam sa amin sa linggong ito upang maisa pumuhay namin habang kami po'y nabubuhay
dito sa mundo. Pagpalain mo po ang mga salitang makakayag at ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin na makikinig at sa akin din po na magtuturo. Bigyan po ako ng karunungan at ang akin po nawang masabi ay yung lamang kalooban mo pong sabihin at ipaalam sa mga nananampalataya. Ito po ang aming pag-asa at ang aming pong tanging pinagkakatiwalaan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ito po ang sabi doon sa ikalawang hari. Chapter 3. Pakihanap mama yung aking sa ibaba nandoon yung aking gamit. Kaya babasahin ko po ang sabi po rito, naroon po sa ibaba. Yung aking naging kakamping Solomon ang paraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ng anak nito. Itinirin niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pa rin nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol, sapagkat wala po noong na itatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit nag-aaral din siya o nag-aaray din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag ng sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At pinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili. At ginawa mo akong hari. At ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po niyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahan ko bilala na mabuti at sama-sama. Sapagkat sino po ba ang kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Ibibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kabanatiyapan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naganda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. So ito po yung pangyayari kung kailan po si David ay nanaginip at kinausap siya ng Diyos sa panaginip at tinanong siya kung ano ang kanyang kahilingan bilang hari ng Israel. Doon po sa 1 Kings chapter 2, andoon po yung pong tagubilin po ni David kay Haring Solomon. Ang sabi po ni David, siya po yayaon na at dinilinan po si Solomon na sundin ang utos ng Diyos at patuloy na pag-aralan ang kanyang kalooban at yun lamang ang kanya pong
gagawin bilang isang hari. At sa una pong mga bahagi ng buhay ni Solomon, siya po'y sumunod kay Yahweh, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kanya pong ginaya ang kanyang ama. Kaya nga po ay dito ay siya po'y i-describe ng manunulat bilang isang hari o isang lalaki na umiibig sa Panginoon at lumalakad ayon sa nilakaran ng kanyang amang si David. At doon po sa chapter 2, bago po itong 2 Kings chapter 3, inumpisahan na po ni Haring Solomon yung pong paghahanda para po sa pagtatayo ng templo. No, actually po ay prepared na si Solomon at ang sabi nga niya, ako ay mayroong malaking kaharian, mayroon akong tirahan, ngunit ang Panginoon ay wala. At kanya pong inalala ang kalooban ng kanyang amang si David na ipagtayo po ng isang templo o tahanan ng Diyos. Bagamat ang Diyos po ay hindi naman tumitira talaga sa isang gusali, ay pinahintulutan ng Diyos ang kalooban ni David. At ginusto ni David na siya po ang magtayo, pero dahil nga po sa kanyang mga kasalanan, sinabi po ng Diyos na ang isa sa iyong mga anak na magiging hari ang siyang magtatayo ng templo para sa akin. At ito na nga po, si Solomon po ay naghanda na sa pagtatayo at kanya nga po pinausap ang iba't ibang mga hari sa paligid ng Israel, particularly si Haring Hiram ng Tiro upang kumuha ng mga kahoy doon sa kanyang bansa. At dito po ay tingnan natin yung pong sagot ni Solomon sa tanong ng Diyos kung ano po ang kanyang kagustuhan, ano ang kanyang mahihiling bilang isang hari. At tingnan po natin yung tatlong tugon ng Diyos sa kahilingan o doon po sa kagustuhan ni Solomon at kung ano po ang kanya pong hiningi. So, basahin po natin ito sa verse 5. Ang sabi doon sa English, "One night the Lord appeared to Solomon and said, 'Ask what I shall give you.' Verse 5, in response, Solomon answered, 'Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people?'" Po yun. So, yung tanong ang Diyos, ano ang gusto mo? Ang sagot ni Solomon, bigyan mo po ako ng karunungan upang pamahalaan ng iyong bayan at upang malaman ko kung ano ang masama at mabuti, sapagkat sino ang makapapamahala sa napakalaking bansang ito, sa napakaraming tao sa bansang ito. At sabi doon sa verse 10, "It pleased the Lord that Solomon had asked this." So ang Diyos po ay nasiyahan sa kahilingan ni Solomon. At ito po ang kanyang unang ginawa. Ang sabi po ng Diyos, sabi po dito sa verse 12, the first is the wisdom. Sabi ng Diyos doon, "I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you." Yun po yun. So, sabi po ng Diyos, "I will give you wisdom. Because of your request, humble request, I will give it to you." So first, God gave Solomon the gift of wisdom. Now, wisdom is applied knowledge. It is not only knowledge in the head. Wisdom is knowing good, knowing between good and evil, and kaya ngayon ang sabi ni Solomon, di ba? Ang gusto ko po magkaroon ng karunungang malaman ang mabuti sa masama. So, ang wisdom ay pagkilala sa mabuti at pagkilala sa masama at paggawa ng mabuti sa pang-araw-araw na buhay o i-apply o pag-a-apply ng mabuting nalaman sa iyong buhay. Kaya nga po ang karunungan is merely in the mind. Kasi pwedeng alam mo ang mabuti. But if you don't apply that good thing that you know about, that you have understood in your mind, then it is not wisdom. Wisdom is knowing what is good and knowing what is bad in a series, no? Or in a situation. And then after knowing what is good, doing what is good or applying what is good in your life, yun po ang wisdom.
Kaya napakaganda po ng hiningi ni Solomon. Gusto ko pong malaman kung ano ang mabuti at masama, at hindi lang yon, upang masunod ko ang iyong kalooban. Yung pagsalitang pagsunod ay yung paglalapat na talaga nung nalaman mong karunungan. At yun po talaga ang gusto ng Diyos. Kaya po natuwa ang Diyos. At alam po ba ninyo na ang karunungan, ang paghingi ng karunungan, ang subject noong isa pong kahilingan, na tanging kahilingan, na hindi po bibiguin ng Diyos. If you ask for wisdom, then God will grant it for sure, 100%. Yan po ang James chapter 1 verse 5, no? Yung pong James chapter 1 verse 5, ito po ay ginagamit ng napakaraming mga teacher ng Bible para po doon sa paghingi daw, ay kapag ka daw humingi, ay tiyak daw po nabibigyan. Pero ang problem po ay hindi po iyon, no? Hindi po ito para sa lahat ng kahilingan. Ang James 1:5 po ay for wisdom. Kasi sabi doon po sa James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So the subject here is wisdom. Pero ang problema, nire-replace niya yan ng material things. Minsan pa nga, yung material thing ay ini-specify. Halimbawa, if any of you lack car, if any of you lack money, if any of you lack health, or in sickness, you should ask God for healing and for that car and for that material thing, and He will give you. Pero hindi po yun. Ang James chapter 1 verse 5 po ay kagaya po ng kahilingan ni Solomon. It is about wisdom. At ibinigay po yun ng Diyos. At tingnan natin, no, ang detalye noong karunungan ni Solomon. Kung gaano siya karunong. Ang sabi doon, sa 1 Kings chapter 4, verse 29 to 34, ang sabi po ron, and God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure, and breadth of mind like the sand on the seashore, so that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the east and all the wisdom of Egypt. For he was wiser than all other men, wiser than Ethan the Ezrahite. We don't know kung sino ito noon, kasi nabuhay sila noon. Pero yun po ang sinasabi ng writer, kahit sinong mga pinakamatalinong tao sa labas ng Israel, walang makapapantay sa kanya. Kaya po siya po nakilala, ang sabi ron, and his fame was in all the surrounding nations. He also spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. He spoke of trees from the cedar that is in Lebanon to the heights of the groves out of the wall. He spoke also of beasts and of birds and of reptiles and of fish. And people of all nations came to hear the wisdom of Solomon, and from all the kings of the earth who had heard of his wisdom. So ang dami niyang sinulat. Well, in fact, si Haring Solomon po, no, siya po ang sumulat ng kawikaan. Karamihan po doon ay sinulat ni Haring Solomon. Kaya din po, siya po ay sumulat din ng mga awit na contained doon po sa Psalm, yung pong aklat ng mga awit. Siya din po ang sumulat ng awit ni Solomon, no? Na ginagamit po ito ng mga Bible scholars na reference para sa church at sa kay Christ, allegorically. Pero ito pong awit ni Solomon ay para sa kanyang asawa, no? Sa 1,000 niyang asawa, meron siyang isa na talagang hinahangaan at minamahal higit sa lahat, at yun po yung babaeng Sunamita, no? At yun po yung kanyang pinatutungkulan sa awit ni Solomon. At sinulat din po niya yung pong mga ngaran. Yun po ay Ecclesiastes, no, sa ibang salin, sa King James. At yun po ay sinulat ni Solomon, ang mga ngaran, noong po siya'y mamamatay na. No, kaya po ang sinulat ni Solomon ay talaga pong punong-puno ng karunungan. At tatlo po sa pinakahalimbawa ng ilustrasyon ng karunungan ni Solomon ay yung kanya pong pag-judge doon po sa dalawang babae na pareho pong
prostitute na nakatira sa isang bahay. Mababasa po natin yung sa verses 16 to 28 in chapter 3 din. So ang nangyari, nanganak po yung dalawa sa loob ng isang bahay, ay namatay yung anak ng isang prostitute dahil nadaganan niya. So gabi na yan nadaganan, gabi nangyari. So ang ginawa po ng isang prostitute, pinagpalit yung mga anak nila. At yung buhay na anak ng kanyang kaibigan na prostitute din, ay kanya pong pinadede. At nang magising po yung pong isang babae, ay akala niya yun talaga ang kanyang anak. Pero ang kanya pong pagmasdan, hindi yun ang kanyang anak. Siyempre alam naman ang anak ng nanay kung sino ang kanyang anak. Kahit kapapanganak pa lang yan. So ang nangyari po, dinala po ng dalawang babae ang case kay Haring Solomon. Isa yung kanyang kaibigang babae. And siyempre, nag-anuhan po sila, nag-angkingan. Sabi noon pong tunay na ina, akin po yan. Nung nangyari po, pinalit po niya. Napatay niya yung kanyang anak, nadaganon niya, tapos kinuha niya yung anak ko, tapos kinanya niya, at yung anak niyang patay, binigay sa akin. Pinabig sa akin. Pero tumatanggi po yung isang babae. So, ang ginawa po ni Solomon, ito ang kanyang hatol. Dito po siya nakilala nauna. Ang sabi ni Solomon, tumawag po siya ng kawal at ang sabi, magdala ka ng espada, hatiin mo ang bata sa dalawa, sa gitna. Hatiin mo, ibigay mo ang tigkalahati doon sa dalawang ito. Of course, alam naman ni Solomon na yung tunay na ina ay hindi po yun pagagawa. Hindi iyon dahil mahal niya ang kanyang anak. Kaya po yung pong isang babae ay sumigaw, sabi niya, "Wag po, mahal na hari. Wag po. Sa kanya na lang po. Sa kanya na lang po ang bata. Huwag na lang yung patayin." Sabi naman ng isang hindi tunay na ina, "Sige na po, gawin nyo na. Nung wala na pong magtalo-talo pa." Sabi ni Solomon, ibigay ninyo ang bata doon sa babae na nahabag sa bata. Siya ang tunay na ina. So isa pong halimbawa din po ng karunungan ni Solomon, isang katibayan ay yung pong reyna ng Sheba na nagbiyahe pa ng 1,200 miles upang i-verify po ang karunungan ni Solomon. Yun po yung nangyari sa 1 Kings chapter 10. Ito po ay mayroon pong assumption yung mga ibang Bible scholars na kaya daw po nawawala yung kapanantipan, ibinigay daw po dito sa hari ng Sheba, which is hindi po totoo. Ang kabanantipan po, ang aking pong pananaw sa aking pong pag-aaral ng theology ay dinala na sa langit ng Diyos. Hindi po yan hahayaan ng Diyos na manatili sa lupa sapagkat yan po sasambahin tiyak ng mga tao dahil sa pagiging pong mystical ng mga tao ngayon. At syempre po ay naroon yan sa langit. Yun po ang aking pong paniniwala. Katulad ng Hardin ng Eden, nawawala daw. Of course, nawala na yun kasi dinala ng Diyos yun sa langit. Yun po ay isang lugar na sagrado para sa Diyos dahil po yun ay lugar na banal. Well, sabi naman ng iba ay ito po ay nalunod na ng baha ni Noe. Maaari din. Pero ang tanong, bakit walang bakas ni anino nung mga bagay na yun na sinasabi sa Biblia? So si Solomon din po ay pinatunayan ang kanyang karunungan dahilan po sa kanya pong malawak na karunungan sa pamamahala. So nagawa po niya na mag-appoint, no? Meron po siyang management skills na napakagaling. Kaya po nung panahon niya ng paghahari, napag-isa niya po ang buong Israel at napalawak niya ang Israel. At naging kaibigan niya po ang lahat ng mga hari sa palibot ng Israel. Kaya po during the time of Solomon, kakunti lang po yung lumaban sa kanya. Takot. Yung iba naman po ay dahil yung pong kanilang mga anak, napangasawa ni Solomon. Dahil po ang ginawa ni Solomon, lahat po ng mga anak ng hari, mga prinsesa, inaasawa niya at dinadala niya sa Israel. Kaya po si Solomon po ay mayroon pong 1,000 na asawa. 700 concubines, 300 na legal na asawa. Hindi na po niya yun nakikilala. Hindi na po niya kilala. Hindi na po niya kilala. Kaya lang naman po niya dinala sa palasyo ay para lang po mapag-isa niya ang kaharian.
Pero yun po ang naging Waterloo ni Solomon. Naging kahinaan niya, at yun po ang dahilan kung bakit po nahati ang kaharian. One of the consequences of Solomon's sins of adultery and everything, yung kanyang pangangalo niya din yan at saka pakikiapid, no? Ay nagbunga po sa pagkakaroon ng dalawang Israel later on. At yun po ating dadaanan muli sa history ni Solomon. Ikalawa pong ibinigay ni Solomon ay kayamanan at kasikatan. Yun po yun. Sabi ng Diyos sa 1 Kings chapter 3 verse 13, I give you also what you have not asked, but riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. So sabi ng Diyos kay Solomon, dahil naggalak siya, natuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan, ibibigay din ng Diyos ang hindi niya hiniling, ang kayamanan at ang karangalan o kasikatan, upang wala pong makapantay sa kanya. Kaya nga po ng panahon ni Haring Solomon, siya po ang pinakamayaman sa lahat ng hari ng kanyang panahon. Ito po ang katibayan, sabi sa verse 13, taon-taon 23,310 kilong ginto ang dumarating kay Solomon. So napakarami. May mga buwis, ang mga mananalakal, buwis ng hari ng Arabia, Saudi Arabia noong ngayon, at ng mga gobernador ng lalawigan. Meron siyang 200 kalasag na may balot na 7 kilong pinipit na ginto. 300 maliliit na kalasag na may balot na 3 kilong pinipit na ginto. Yung pong ginto kay Haring Solomon ay parang karaniwan lang po, parang bato lang, kung saan-saan lang po niya ginagamit. Kahit po doon sa baluti ng mga kawang, doon lang niya ginagawa. Yung pong kanyang trono, balot sa garing at ginto. Balot din ng ginto ang 6 na baitang paakyat sa kanyang trono. At mayroon din pong rebulto ng nakatayong leon na puro ginto. May 12 rebultong leon na kahanay sa magkabilang bilang. So in total, mayroon pong 14 na rebultong leon na malalaking rebulto na puro ginto. Kaya sabi doon, walang ganitong tronong nagawa sa anumang kaharian. At ang sabi doon ay hindi gaanong pinahalagahan ang pilak ng panahon ni Solomon. Parang walang halaga. May mga malalaki po siyang barko na nagbabiyahe sa Tarsis. At sinasabi po nitong mga faithful po sa Maharlikans, ito daw pong Pilipinas, ay ginawa daw po ni Haring Solomon na source ng kanya pong ginto. Hindi po yun totoo. Kasi po wala pa noong tao sa Pilipinas yung panahon ni Solomon. Bago pa lang po ang Pilipinas. Wala pa pong maaring may tao pero hindi pa po progresibo. Wala pang magbuhukay ng ginto dito o magyayari ng ginto sa Pilipinas. Kaya nga po ang ikatlo po na binigay ng Diyos kay Solomon ay isa pong conditional na kaloob. Isang buhay po na kung siya po'y susunod sa Diyos ay pahabain ng Diyos. Kung hindi po siya susunod, paiikliin siya ng Diyos. Yun po ang sabi sa verse 14, And if you will walk my ways, keeping my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. After God made these promises, Solomon awoke, and behold, it was a dream. So yung pong unang dalawang regalo ng Diyos ay unconditional. In fact, lahat po ng tao sa mundo, ang Diyos din po ang nagbibigay ng kayamanan at kalusugan at ng kasikatan. Lahat po ng yan ay Diyos ang nasa likod. He is the giver of wealth, even to unbelievers, even to those who don't believe in God, or mga atheists, ang Diyos pa rin po ang nagpapayaman. Hindi po nagpapayaman ang demonyo, hindi po. Wala pong kakayanan na magpayaman ang demonyo. No? Although masama ang gawain nila, pero kung hindi pinahintulutan ng Diyos na yumaman sila sa kanilang masamang gawain, hindi rin po sila yayaman. But of course, binigyan po ng Diyos ang tao ng kalayaan. Kung magkakasala siya,
kung susunod siya. Kaya nga po, may parusa doon. Kahit ang Diyos pa ang nagbigay sa kanya niyan, pero kung ginamit niya ang kanyang kalayaan sa kasamaan, hindi po approve sa Diyos yun. Kaya yamanin siya ng Diyos, pero may kapalit. Hindi po ang diablo ang hari sa mundo, o hindi po siya yung nagpapasya kung sino ang kanyang bibigyan, o hindi. Yung pong pagtukso kay Jesus ng demonyo doon po sa Matthew chapter 4, ay yun po'y kasinungalingan. Dahil po ang Diyos ay ama ng sinungaling. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Yung sinabi niya, kaya yamanin kita. Kaya nga po hindi isinupli siya ni Jesus. Huwag mong tuksohin ng Panginoon mong Diyos. Diba? Ang Diyos lang ang sambahin mo. Kasi po hindi totoo yung sinasabi ng demonyo na ibibigay na daw lahat ng kayamanang nakikita ni Jesus. Kay Jesus yun dahil siya ang lumikha di ba? So kaya nga po ang demonyo, niloloko lang ang tao. Para sambahin nila ang demonyo, lulukohin na siya ang may-ari ng kayamanan. Siyempre, ang kasangkapang ipapagawa ng demonyo ay yung kasamaan para makuha yung kayamanan. Na inakala naman ng mga tao, galing sa demonyo. Yung means, yun ang pwedeng gamitin sa Satanas. Pero yung end, ang Diyos ang magpapasya. Kaya nga po, may mga nagtuturo na kung maging Kristyano daw ay yayaman, hindi po totoo yun. Kasi po hanggang ngayon po, mas mayayaman ang hindi Kristyano kaysa Kristyano. At marami na pong namatay na Kristyano, henerasyon na, o libong taon na nga ang nakalilipas, hindi naman yumaman ang mga Kristyano. Hindi po ngayon ang panahon para po ang mga Kristyano ay maghari. O maghari o maging pinakamayaman sa buong mundo. Ang pinakamayaman po ngayon sa buong mundo ay mga agnostics. Si Bill Gates po agnostics. Hindi siya po, nagdududa po siya kung may Diyos o wala. Hindi siya sold out sa idea na ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Si Bill Gates din po, si Mark Zuckerberg din po ay isa pong well-known agnostic. Nagdududa din po siya kung may Diyos o wala. Yung sabi ng iba, dati siyang atheist, tapos ngayon siya ay agnostic. Nag-develop daw naman. So, ang mayaman po sa buong mundo ay, of course, many of them are Jews. Kasi nga po, ang sabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo, kayo'y magiging ulo, hindi buntot. Yun po para sa Hudyo. Pero, yun po ay patikim pa lang. Kasi talagang magaganap po yun, yung hulang yun, na magiging ulo ang Hudyo, ang bansang Israel, hindi buntot, ay doon po sa Millennial Kingdom. Kasi po ngayon, kahit po naman ang Israel ay mayaman na rin, ay hindi pa rin po siya kasinyaman ng Amerika o maging ng Japan. Israel is still a progressive nation, but not yet a top-notch nation when it comes to wealth and power. So, kaya nga po, hindi sa panahon ito. Kasi po, mayroon pong kaharian na darating. Ang Panginoong Kristo ang maghahari sa lupa for 1,000 years, literal kingdom. And then Israel will become the first of all nations. Dahil siya po doon maghahari si Jesus. Mismong sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos. At lahat ng kaharian during that millennial kingdom will go to Jerusalem to give honor to the King of Kings and Lord of Lords, to give all their wealth. Pero yung pong mga non-righteous, of course yung mga masasama, ang makakapunta lang doon ay mananampalataya. So that Jerusalem will be shut down to the filthy, to the sinners. Kasi po during that time sa Millennial Kingdom din po magkakaroon po ng tinatawag na evangelization of the whole world. And Israel, the Jews will be the proponents of world evangelization during that time. Sa ngayon po, tayong mga Gentiles ang binigyan ng favor na tayo po ang mangaral sa maaabot ng ating makakaya. Pero alam po ninyo, never na ating pong makakaya na maabot po ang pinakasulok ng mundo na hindi Kristiyano. Gaya po sa mga isla, noong doon po sa island na namatay yung isa pong
nagtangka na evangelize daw yung Wasi tribe. Itong tribo po sa India, malapit sa India, sa Brazil, sa Amazon, malapit sa Amazon. Iba yung pinatay siya, John ang pangalan ng missionary. So, we cannot evangelize the whole world during this millennium. No. But during the millennial kingdom of Christ, doon po ipapangaral na ang mabuting balita sa lahat ng wika, sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, liti, syudad, barangay, dahil po ang mga mananampalataya katulong ng mga Israelita ang siya pong magiging governors sa buong mundo. At tayo po ay hindi mamamatay. No? Tayo po ay mayroon pong glorified bodies during that time. Ay sino po ang hindi sasampalataya kung ang nangangaral po sa kanya kahit barilin mo hindi po tatabla, hindi nagugutom, walang kamatayan. Kaya po alam nyo, yung bilang ng maliligtas kumpara sa bilang ng pupunta sa impyerno ay higit na marami. Hindi lamang nga po ngayon sa panahon ito yung pagdami. Sa ngayon po ay talaga pong makikot ang pintuan. Mula ng ang Panginoong Jesus, kahit mula ng Old Testament, mula ng Panginoong Jesus hanggang sa panahon ng Iglesia, makikot ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. At yun ay dinaraanan ng konting tao. Pero napakaluwang ng daan patungo sa kapahamakan. At napakarami ang tumatahak doon. Sa palagay niyo po, no, common sense at logic wise, papayag ba ang Diyos na mas marami ang pupunta sa impyerno kaysa sa pupunta sa langit? God is not the defeated God. God is not a God who is trying very hard na ang tao maging Kristiyano pero bigo siya dahil hindi naman nagiging Kristiyano. Hindi po ganoon. Ang nagiging Kristiyano po ay yung binilang na ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Ephesians chapter 1 verse 4. Before the foundation of the world, you were chosen to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to become one of His children. Diba? So, ang Diyos po, hindi po bigo. Lahat po ng nagaganap ngayon, kung naging Kristiyano ang isang presidente ng isang bansa, kasama siya kasi doon sa hinirang ng Diyos. Hindi po kasi ngayon ang panahon ng worldwide evangelization. Subukan mong pumunta ngayon sa Iraq, Iran, o Syria, mangaral ka doon, kung di patay ka agad, baka isang araw lang, pinubutan ka na ng ulo. You cannot do that today. It is according to the timetable of God. Kaya nga po alam ninyo, ang sabi doon sa pahayag, hindi rin po mabilang ang mga naroon sa langit kasama ng Diyos. Hindi kayang bilangin ng karaniwang tao lang. At represented ang lahat ng bansa, wika, lahat ng tribo, even tribe meron po. Kaya nga po during that time, talagang maaabot lahat ng tribo. Sino po ang hindi makakaabot doon? Ang glorified body in an instant, pwede kang makarating ng isang bansa kung inutusan ka ng Diyos. Parang time machine lang, no? O parang yung portal, ganun. Yung mga science fiction, magaganap po yan sa panahon po ng millennial kingdom. So yun po, by the grace of God, Solomon reigned for 40 years. Napakatagal din naman po, no, para sa isang hari na maghari. Kaya nga lang po, ay maganda nung umpisa. Pero nung bandang siya po ay kalakasan, 40 anyos hanggang 50, 60 years old, siya po'y lumayo talaga sa Panginoon. Hindi na po siya lubusang sumunod. At ang nangyari ay siya po ay nahumaling sa pagiging hari na kamyag, nadala siya ng pag-ibig sa kayamanan at sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Yun po ang dahilan kung bakit po ayaw ng Diyos ng isang mananampalataya ay mag-asawa ng hindi mananampalataya. The best example is Solomon. Kasi po kung asawa mo ay hindi mananampalataya,
Siyempre po, ang Diyos na pinahalagahan niya, hindi niya ipagpapalit yan. Kasi po, lahat ng tao may kinikilalang Diyos eh. At yun pong Diyos na kinikilala niya, hindi isusuko niya yan hanggat hindi po siya binuhay ng Diyos sa Espiritu. Kaya nga po, kung ang isang Kristyano nag-asawa ng isang Mormons, ay talaga pong yung Mormon na yan, hindi po niya yan makukuha agad-agad. Hindi niya po yan mapapaniwala agad-agad. Kasi po sa lahat po ng pinangahawakan ng tao, yung paniniwala sa Diyos, ang pinakamahirap baguhin. Tandaan niyo po yan. Dahil po ang Diyos niya na kanyang kinilala, hindi niya isusuko yung Diyos na yun. Kasi Diyos yun eh. Yun ang lahat sa kanya. Akala niya, yung Diyos niya, yun ang totoo, at ang Diyos na yun, pinagkautangan niya ng lahat, at siya ang susi sa lahat sa kanyang buhay. Kung isusuko niya, paano na siya? Baka mawalan siya ng buhay, baka mawalan siya ng kayamanan o pera, baka mawalan siya ng magulang. Baka mamatay ka rin. Kasi nga, Diyos niya ang totoo eh, yun ang akala niya eh. Ito ipagpilit niya sa Diyos mo. Eh di ba, mamalasin siya. Kung baga sa term na ng Christian, although walang malas. Pero sa termo nila, hindi ko pwedeng ipagpalit sa iyo. Sa Diyos mo ang Diyos ko. Kaya nga po, it's very, very important for a Christian, for a believer, to marry a fellow believer. Dahil po, dyan po nakataya ang katahimikan, kapayapaan at katiwasayan ng buhay mo. Tandaan niyo po, kung ikaw ay Kristiyano, nag-asawa ka ng hindi Kristiyano, binawal na po ng Biblia, ng unang Korinto, na huwag makipamatok pa. Huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kung susuwayin po natin yon, ang Israel, sinabihan din, huwag kayong mag-asawa ng hindi Israelite. Yung pong prinsipyong yun ay dala-dala sa iglesia. Tayo po ay idinugtong sa Israel. Kaya dapat ang ating asawa ay nakadugtong din sa bansang Israel. Kristiyano din. Kung hindi, eh, mahirap po ang buhay as may asawa. Pag nagkasakit ka, baka sabihan ka pa, sabi ng asawa ni Job, mamatay ka na. Sumpain mo ang Diyos mo nang mamatay ka na. Di ba anong sakit nun? Pag may sakit ka, tapos sabihin sa'yo ng asawa mo, mamatay ka na sana. Diba? Baka pagka nabuhay ka, eh, kung anong magawa mo sa asawa mo. Kaya po, napakahirap mag-asawa ng hindi mananampalataya. Yun po ang nangyari kay Solomon. Nag-asawa po siya ng napakarami. Eh, kung yung 1,000 yun, eh, may kanya-kanyang Diyos. Di 1,000 din ang Diyos niya. Diba? So, kaya nga po, napakahirap. At yun po ang nangyari. Pero salamat sa Panginoon, sa Haring Solomon po, pinahintulutang mabuhay ng matagal. Bakit po? Dahil po pasusulatin siya ng huling sulat. At yun po yung mangangaral. Alam po ninyo ang dahilan kung bakit po si Solomon ipinaranas muna yun. So that Solomon may realize that everything is vanity. Kaya po yung huling aklat niya, nung siya malapit ng mamatay, doon niya ibinuhos yung kanyang naranasan yung kanya pong karunungan na lahat pala ng bagay sa buhay ng tao ay walang kabuluhan talaga kung hindi ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Kaya nga po, biro mo, sabi po na Haring Solomon sa mga ngaral, pansinin niyo po yung kanyang karanasan. Pero ang sabi niya, kasi po ganito kung walang mananampalataya na nakaranas ng naranasan ni Solomon, sino yung ating pattern para sabihin natin na pag mananampalataya ka, masaya ka na pagka yumaman ka. Diba? Wala tayong sasaksi na isang yumaman ng higit sa atin o naging sikat ng higit kanino man at naging napakarunong kahit kanino man. Na nabuhay at talagang nagpatotoo na kahit ikaw ang pinakamayaman, kahit ikaw ang pinaka marangal at sikat sa lahat, kinikilala ka ng lahat ng mga tao, ng mga matataas sa lipunan, at kahit na ikaw pa ang pinakamarunong na tao, di ba? Wala pa rin kabuluhan. Kaya po si Solomon, pinayagan ng Diyos, mabuhay pa, no? At makapagsulat pa siya ng kanyang katandaan ng aklat ng mga ngaral ay upang ipaalam sa atin ng mga mananampalataya na talagang totoo na hindi po ang yaman ng kasikatan, karunungan, ang source o pinanggagalingan ng kapayapaan, katiwasayan, kasiyahan at ang kalagalakan at kaligayahan sa buhay. Yun po yung nanggagaling sa Panginoon. Sabi nga po ni quote po kay Charles Spurgeon, may isa daw pong Puritan, yung Reform doon sa England, yung panahon na yun. Ang pangalan nila ay Puritan. Sabi niya, siya daw po yumaman
Pero, at siya din daw po ay naghirap. Pero wala daw pong pagkakaiba, sabi niya. Ngayon, ang sabi niya, nung siya ay maghirap, he found God. Nung siya pa'y mayaman, he found God in all. Nakita din niya ang Diyos sa lahat. Nung siya ay maghirap, God becomes his all. Meron siyang actual na quotation, napakaganda eh. I-post ko po doon sa Holy Scripture mamaya. Ibig sabihin, sa isang Kristiyano, wala talagang diferensya eh. Yumaman ka o hindi, pareho lang. Bakit? Ang Diyos talaga lang ang kasiyahan mo. Kasabi nga ni Charles Spurgeon, mas maganda yung statement kung siya maghirap eh. Dahil ang Diyos ang naging lahat sa kanya. Nung siya mayaman, nakita niya ang lahat sa lahat ng meron siya. Nakita na ang Diyos sa lahat ng meron siya. Nung siya maghirap, naging lahat ang Diyos para sa kanya. Kahit sa wala siya, o kahit nawala siya. Ito po ang sabi ni Solomon, Ecclesiastes 2:8. I amass silver and gold. Ba? Nagkaroon ako ng napakaraming tanso at ginto para sa aking sarili. At ng kayamanan ng mga hari at ng mga probinsya. Nagkaroon ako ng harem. Gayon din ang lahat ng kasiyahan ng ng puso ng mga tao. Ang harem po ay isa pong yan po ay mga tao na tumatangkilik at gumagawa ng lahat ng gusto ng hari. Pag maliligo siya, mayroon siyang tagapaligo, mayroon siyang proteksyon, mayroon siyang bodyguard, lahat ng necessity ng isang hari. Harem po yan eh, isa iyang service for the king. Yan yun. Lahat, babae, kung gusto niya, kahit sino, pwede niya makuha. Kaya nga po, alam niya, pero sabi niya sa verse 11, sa chapter 2 din, sa verse 8, sabi niya, lahat nakuha ko. Lahat ng makakapagpasaya sa tao, nakuha ko. Alam po niyo sabi doon sa isang commentary, si Solomon daw po ay mayroong sariling concert, mga artist, at nagpo-concert mag-isa. Siya lang ang tagapanood. Ganun siya. He loves music so much. Kaya nga yung Proverbs yan, mga kinakanta din yan, pinapakanta niya yan sa kanyang musicians. May mga directors siya sa kanyang theater. May sarili po siyang theater at may mga tagatugtog siya na personal. Pero sabi niya, wala. Sa totoo sabi po niya sa verse 11, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Verse 11. Ito ang conclusion niya ni Haring Solomon. Here is the conclusion of the matter. Sa huling bahagi ng chapter 12 ng Ecclesiastes, umaral, verse 30. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. The whole duty of man is to keep His commandments. To keep the commandments of God and to fear God. Because that is what matters on earth. This is the key to happiness and enjoyment and peace and joy. In whatever state that you are in, whether you are poor, whether you are rich, nothing in you can give you happiness, but only God. Fear God and His commandments. Ito ang sabi ng pinakamayaman, pinakamatalino, at pinakamarangal na tao sa kasaysayan ng Israel. Walang kahit anong meaning ang lahat ng bagay. Sabi ni C.H. Study yun nasa previous, one's life, it will soon be past. Only what's done for Christ or for God will last. Ang buhay mo, isang araw, madali yan lilipas, mawawala ka. Pero kung ano lang ang ginawa mo para kay Kristo, yun lang ang may kabuluhan at magtatagal magpakailanman. Only what's done for Christ will last for eternity. Kapatid, ano pang hinihintay mo? Anong ginagawa mo para sa kauunlad ng gawain ng Diyos? Nakakapag-ambag ka pa ba sa gawain ng Diyos para makapangaral ang mga pastor mo? O nakakapagbigay ka pa ba ng iyong kaloob gaya noon? Pandemic ngayon, di ba? O ginawa mong katwira na lang ang pandemic, okay na, wala na. Hindi pa yung service. Magtanong ka kung paano mo
ipadala yung iyong kaloob sa iyong church. Nang sa iyong church ka magkaloob, wag sa ibang church. Diba? May bank account naman po ang mga churches, di ba? Ba't di mo doon ipadala? O baka tuwang-tuwa ka ngayon, sabihin mo, okay na, libre na ako. Kapag Jollibee na lang ako linggo-linggo, magpamalala mo pa ako, di ba? Ikaw, anong ginagawa mo para sa ikaw unlad ng iyong iglesia? Kahit po pandemic, dapat po magtuloy-tuloy tayo sa pag-worship. Dapat po umattend ka ng worship, makinig ka sa pastor mo. Kasi siya ang pinadala ng Diyos sa'yo para magturo sa'yo. Baka naman, sa iba ka ng pastor nakikinig. Diba, yun ang problema. Anong mapapalaan mo sa pastor na hindi mo naman pastor? Sa palagay mo, pag nagkasakit ka, dadalawin ka niya, hindi ka niya kilala. Pag pray ka niya, hindi ka niya kilala. So, lahat po ng atin pong ginagawa sa lupa, ang tanging may kabuluhan ay yung may kinalaman sa gawain ng Diyos. At kung wala ka pong ginagawa para sa iyong iglesia, para sa gawain ng Diyos, nakakalungkot po. Dahil this is the whole duty of man. Sabi ni Solomon. This is the whole duty of man, to fear God and to serve God, and to obey Him, and to follow His command. Yun po ang aplikasyon nito sa atin. Sa buong buhay ni Solomon, humingi siya ng karunungan, pero hindi po iyon nagkaroon ng isa sa kanya. Kayamanan, kasikatan, wala yan. Ang sinasabi niya, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kasiyahan at kagalakan. Huwag niyo pong kalimutan yan. Isang araw nang magkakasakit ka at mamamatay ka, tandaan niyo po yan 100%. Ayon sa survey, 10 sa 10 ang namamatay. Walang nakakaligtas. Baka po doon ka po makaalala pa pag mamamatay ka, nahuli ng lahat. Alam niyo, nung ako pinasa award ng PGH, nagsisisi ako, sabi ko, sana nagawa ko ito, baka mamatay ako ngayon. Meron ako nang hindi ginawa pero dapat kong gawin. Meron akong dapat sabihan, i-chat. Meron akong dapat na i-preach. Meron akong dapat na topic na tinalakay. Hindi ko natalakay. No? Naghahabol ako. Nag-iisip ako at kinukwenta ko yung panahon ko sa lupa. Sabi ko, kulang na kulang ang mga ginawa ko para sa Panginoon. Kapatid, don't ever forget. Sabi ni Solomon, this is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tayo nabubuhay po para sa Diyos, para sandahin siya at para parangalan siya. Dahil yun ang ating pong layunin kung ba't tayo nilikha dito sa lupa. Tayo po'y manalangin, aming Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat po ang salita na amin na pong hayaan. Salamat po na ikaw po ang nagturo sa amin ng amin pong dapat matutunan sa hapon. So po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat aming Diyos sa mga teknolohiya na aming nagagamit, sa mga gadget na iyo pong pinahintulot na malikha ng mga inventor upang maging kasangkapan po namin, particularly sa araw na ito, upang magsama-sama kahit po sa internet at patuloy na ikaw po ay pakinggan, purihin at parangalan at paglingkuran dahil yan po ang aming pong layunin sa mundo ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang susunod pa pong linggo, lahat ng aming mga transaksyon, mga gawain, mga plano, ikaw po ang magbigay ng katagumpayan ng aming Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng anak at ang pakikisama ng Espiritu Santo ang sumunod lahat ngayon at hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Shalom. Pagod po ang Panginoon at sa lahat po na nakasama po namin, magandang hapon sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa Kristo. God bless you po.